Hindi ninyo ito paniniwalaan, ngunit nakita ko ito mismo sa aking mga mata. Mga kalalakihan sa kanilang ikasisim at kahit ikaseteng taon na, halos sumuko na. Biglang nagigising na may tigas na hindi nila naramdaman sa loob ng mga dekada. At hindi ito dahil sa mga tableta, ineksyon o mapanganib na pamamaraan. Ito ay mula sa isang simpleng inumin. Isang inumin na wala pang isang minuto gawin gamit ang mga sangkap na tahimik na nakatago sa kanilang cabinet sa kusina. At sa loob lamang ng ilang segundo, pagkatapos itong inumin, tumugon ang kanilang mga katawan na may nakakagulat na lakas na parang bakal na nabuhay. Ako si Dr. Andres Santos. Inilaan ko ang higit sa 30 taon sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang lakas, sigla, at kumpiyansa. At wala ako rito para magbenta sa inyo ng produkto. Narito ako para bigyan kayo ng isang bagay na totoo. Isang natural at siyentipikong solusyon na nakita kong epektibo nang hindi mabilang na beses para sa mga matatandang lalaki na inakalang wala ng lunas. Ang pinakakakatwang bahagi. Karamihan sa mga doktor ay hindi pinapansin ang resepeng ito, ngunit hindi ka kinalimutan ng kalikasan at gayon din ang iyong katawan. Kailangan lang nito ng tamang senyales. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang makapangyarihang inumin na ito, bakit ito halos agad-agad gumagana, at kung paano gumagana ang bawat sangkap bilang gatilyo para sa iyong pagkalalaki. At siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo. Dahil ang isang maliit na sangkap na hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi na gumagana ang sayo sa loob ng maraming taon. Bago tayo tumungo sa recipe, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang magandang pagkakataon na pindutin ang button na yon at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang natural na tip para maibalik ang iyong lakas, sirkulasyon, at kumpiyansa pagkatapos ng edad 60. At kung sa tingin mo ay handa ka ng subukan ng inuming ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Gusto kong laging marinig kung paano ako mas makakapagsilbi sa inyo. Sige, dumiretso na tayo sa dahilan kung bakit kayo narito. Ang buong recipe, ang simpleng inumin na ito, ay wala pang isang minuto upang ihanda. Gayunpaman, naglalaman ito ng isang makapangyarihang kombinasyon ng mga natural na sangkap na nagtutulungan upang mapalakas ang daloy ng dugo, testosterone, at tugon ng nerbyo. Narito kung paano ito gawin sa bahay, hakbang-hakbang, gamit ang mga pang-araw-araw na sangkap na madalas na hindi pinapansin ng mga matatandang lalaki, ngunit pasasalamatan ng iyong katawan. Isa, ang buong mahiwagang resipe. Paano ito gawin hakbang-hakbang? Ito na ang bahaging hinihintay ninyo. Ang eksaktong recipe na nakatulong sa napakaraming matatandang lalaki na maramdamang muli ang kanilang sarili. Madalas sa loob lamang ng ilang minuto, hindi ito hype. Ito ay simpleng agham na hatid ng mga sangkap na naiintindihan na ng iyong katawan. Hindi ito isang komplikadong protocol o supplement stack. Ito ay isang makapangyarihang inumin na gumagana kasama ng iyong biyolohiya. Hindi laban dito. Narito ang kailangan mo. Isang pula ng itlog. Tama, ang pula lang. Puno ito ng choline, malusog na taba, at mga hilaw na materyales na ginagamit ng iyong katawan upang lumikha ng testosterone at magpadala ng mga senyales ng nerbyo. Paghiwalayin itong mabuti at ilagay sa isang malinis na tasa. Susunod, kumuha ng isang maliit na stick ng cinnamon o kalahating kutsarita ng dinurog na cinnamon. Sinusuportahan ng cinnamon ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo at tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo. 2 mahahalagang salik para sa malakas at pangmatagalang paninigas. Hatiin o durugin ang cinnamon at idagdag ito
sa pula ng itlog. Ngayon, kumuha ng isang butil ng sariwang bawang. Balatan ito, gadgarin ng pino, at ihalo sa pinaghalong sangkap. Ang bawang ay isang natural na pampalakas ng nitric oxide na nagpapabuti ng daloy ng dugo halos agad-agad, lalo na sa mga tumatandang lalaki na may mahinang sirkulasyon. Pagkatapos, kumuha ng 1 pulgadang piraso ng sariwang luya. Balatan ito at gadgarin din. Pinasisigla ng luya ang mga dulo ng nerbyo. Ginigising ang matamlay na mga daluyan ng dugo at nagbibigay ng malalim na epekto ng init na madalas na kulang sa mga matatandang lalaki. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric powder. Ang matingkad na dilaw na pampalasang ito ay sikat sa pagbabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at pagprotekta sa iyong panloob na circulatory lining na nagbibigay daan sa dugo na malayang dumaloy. Magdagdag ng 1 kurot ng paminta, hindi para sa lasa, kundi dahil naglalaman ito ng piperine na nagpapalakas sa pagsipsip ng turmeric at tumutulong na pasiglahin ang mga enzyme ng testosterone. Ngayon, painitin ang 1 tasa ng gatas, dairy o unsweetened plant-based, at dahan-dahang ibuhos sa pinaghalong sangkap. Habang dahan-dahang hinahalo, ang init ay nagpapagana sa mahahalagang langis mula sa mga pampalasa at nagpapakalma sa iyong panunaw. Kapag nahalo na, salain ito sa isang pinong salaan patungo sa isang malinis na tasa. Upang tapusin, pigain ang katas mula sa kalahati ng sariwang limon. Ang bitamina C ay sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide at tumutulong na linisin ang atay na may mahalagang papel sa regulasyon ng hormon. Sa huli, ihalo ang 1 kutsarita. Hilaw na pulot pukyutan rawhani para sa natural na enerhiya at suporta sa reproduksyon. Inumin ito ng mainit, mas mabuti sa umaga o 30 minuto bago ang pagtatalik. Karamihan sa mga lalaki ay nararamdaman ang pagkakaiba sa loob ng ilang minuto at ang mga benepisyo ay dumarami sa paglipas ng panahon. Ngayong alam mo na ang recipe, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit ang unang sangkap, ang pula ng itlog, ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ng edad 60. Pula ng itlog. Ang panggatong ng testosterone. Kung aalisin mo ang lahat ng iba pang sangkap sa resepeng ito at ititira lamang ang isa. Ang pula ng itlog ay magdudulot pa rin ng kapansin-pansing pagbabago sa isang lalaking higit sa 60 dahil tinutugunan nito ang isang problema na nakatago sa paningin ng lahat, ang paubos na supply ng katawan ng mga hilaw na sangkap para sa mga male hormone at mga mensahero ng nerbyo. Halos gawing demonyo ng modernong nutrisyon ang kolesterol. Ngunit, ang mga bayag ay umaasa dito upang makagawa ng testosterone. At ang pinakamayaman, pinakabiyolohikal na aktibong anyo ay nakabalot mismo sa loob ng 1 pula ng itlog. Ang bawat pula ay naghahatid ng tumpak na kombinasyon ng kolesterol, omega-3 at omega-7 na taba, choline, B12 at mga bitamina A, D at K2 na natutunaw sa taba. Sama-sama, ginagawa nila ang 3 kritikal na trabaho sa loob ng ilang minuto. Una, inihahanda nila ang mga selula ng Leydig sa mga bayag upang gawing libreng testosterone ang kolesterol. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Baylor College of Medicine na ang mga matatandang lalaki na may mas mataas na paggamit ng dietary choline at K2 ay gumagawa ng mas maraming bioavailable na testosterone nang walang gamot. Pangalawa, nire-recharge nila ang acetylcholine, ang neurotransmitter na nagsasabi sa tissue ng ngari na mag-relax at mapuno ng dugo. Ang mababang acetylcholine ay isang tahimik na salarin sa likod ng mga reklamong wala akong maramdaman sa ibaba. Pangatlo, pinapatatag nila ang endothelial lining ng mga arterya.
na pumipigil sa mga microtear na sumasabotahe sa produksyon ng nitric oxide. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lalaking muling nagpapakilala ng buong pula ng itlog sa kanilang dieta ay madalas na nag-uulat ng mas malalim na tulog, paninigas sa umaga, at isang mas matalas na pakiramdam ng kagalingan sa unang linggo pa lang. Kritikal na, ang mga taba sa pula ng itlog ay nagbubukas din ng mga compound na natutunaw sa taba, sa cinnamon, turmeric, at paminta sa huling bahagi ng inumin. Kung wala ang emulsifying base na yon, ang mga pampalasa ay lumulutang lamang sa iyong digestive tract na may kaunting pagsipsip. Isipin ang pula ng itlog bilang susi ng ignition. I-on mo ito at ang natitirang bahagi ng makina ay aandar ng malakas. Iwanan mo ito at nakaupo ka sa isang magandang kotse na ayaw umandar. Sinusubukan ng mga komersyal na testosterone gel at booster na lampasan ang disenyo ng kalikasan. Ang pula ng itlog ay sumusunod dito, na nagpapakain sa eksaktong mga landas na alam pa rin ng iyong katawan kung paano gamitin kahit na pagkatapos ng 6 taon ng pagkasira. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na iwasan ang pula ng itlog para sa kapakanan ng kalusugan ng puso, tandaan na ang isang mahinang puso ay madalas na nagsisimula sa mahinang mga hormon at matamlay na daloy ng dugo. At dahil pinag-uusapan na rin lang ang daloy ng dugo, ang susunod na sangkap ay gumagamit ng isang natural na compound na maaaring magpalawak ng iyong mga arterya sa loob lamang ng 8 minuto. Tingnan natin ang hamak na butil ng bawang at alamin kung bakit ito maaaring ang pinakamabilis na circulatory fix na hindi mo pa nasubukan. 3. Bawang. Ang pampalakas ng daloy ng dugo. Ang bawang ay maaring ang pinakaminamaliit na natural na gamot na nasa iyong kusina. At pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo doon sa ibaba, ito ay talagang mahalaga para sa mga lalaking higit sa sininta ang pinakakaraniwang sanhi ng mahina o hindi maaasahang paninigas ay hindi lamang mababang testosterone. Ito ay mahinang sirkulasyon, barado ang mga tubo, mababa ang presyon, at ang tissue na dating tumutugon sa loob ng ilang segundo ay halos hindi na gumagalaw. Binabago yon ng bawang. Ang isang sangkap na ito ay naglalaman ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na allicin na nabubuo kapag ang bawang ay dinurog o ginadgad. Ang allicin ay gumagana na parang natural na bersyon ng nitric oxide therapy. Tumutulong itong i-relax ang mga daluyan ng dugo, pagbutihin ang endothelial function, at payagan ang mas maraming dugo na malayang dumaloy sa mga arterya. Kabilang ang maliliit na arterya patungo sa ari. Ngunit ang dahilan kung bakit ang bawang ay lalong mahalaga para sa mga matatandang lalaki ay hindi lamang nito pansamantalang binubuksan ng mga daluyan ng dugo. Aktibo itong tumutulong sa paglilinis ng mga ito. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang regular na pag-inom ng bawang ay maaaring magbawas ng arterial plaque, magpababa ng LDL cholesterol, at suportahan ang mas malusog na antas ng presyon ng dugo. Sa katunayan, iminumungkahi ng ilang pananaliksik na maaaring baligtarin ng bawang ang mga unang yugto ng atherosclerosis na tahimik na nagnanakaw sa milyon-milyong matatandang lalaki ng kanilang sigla at intimasiya ng walang babala. Kaya't sinasabi ko sa aking mga pasyente na ang bawang ay hindi lamang isang sangkap, ito ay isang circulation reset. Sa konteksto ng inuming ito, kapag ginadgad mo ng pino ang bawang at hinalo ito sa mainit na gatas at taba mula sa pula ng itlog, nagiging mas bioavailable ito. Mas mahusay na nasisipsip ng iyong katawan ng allicin at ang mga epekto ay madalas na nararamdaman sa loob ng ilang minuto. Una bilang init. Pagkatapos ay bilang isang pakiramdam
ng naibalik na pisikal na kahandaan. Mayroon akong mga pasyente na sumubok ng inuming ito sa loob ng 3 o 4 na araw at nag-ulat ng mas malakas na paninigas sa umaga pagkatapos ng ilang buwan na wala. Hindi iyon nagkataon. Iyon ay kimika na gumagana sa paraang nilalayon ng kalikasan at hindi tulad ng mga diresetang gamot. Hindi pinatataas ng bawang ang iyong presyo ng dugo o nagdudulot ng panganib ng biglaang pagbaba. Gumagana ito nang naaayon sa iyong sistema na nag-aayos nito mula sa loob palabas. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawang ay talagang hindi maaaring mawala sa resipeng ito. Pinadadaloy nito ang dugo, nililinis ang daan, at inihahanda ang entablado para gumana ang lahat ng iba pa. Ngunit hindi maibabalik ng bawang lamang ang buong pag-andar kung ang iyong mga nerbyo ay hindi gumagana. Kaya't ang susunod na sangkap ay kasing halaga. Kilala itong gumising sa mga dulo ng nerbyo, muling pag-alabi ng sensitivity, at kahit na ibalik ang emosyonal na kislap, tingnan natin ng mas malapitan ang kapangyarihan ng sariwang luya. 4. Luya ang panggising ng nerbyo. Para sa maraming matatandang lalaki, ang problema ay hindi lamang daloy ng dugo. Ito ay kakulangan ng sensasyon. Maaaring may dugo kang umaabot sa lugar. Ngunit kung ang iyong mga nerbyo ay hindi gumagana, ang tugon ay parang mapurol, walang koneksyon, o naantala. Dito nagiging mahalaga ang luya. Matagal nang ginagamit ang luya sa tradisyonal na gamot upang painitin ang katawan, pagbutihin ang sirkulasyon, at pasiglahin ang nervous system. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay naglalaman ng luya ng mga aktibong compound tulad ng gingerol at shogaol na direktang nakakaimpluwensya sa mga sensory nerve at tono ng daluyan ng dugo. Ang mga compound na ito ay tumutulong na muling gisingin ang mga natutulog na landas sa katawan na kritikal para sa pagka-excite, mga reflex at kasiyahan habang tayo ay tumatanda. Ang mga dulo ng nerbyo, lalo na sa pelvic region, ay maaaring mawalan ng sensitivity. Hindi lamang ito nakakadismaya, maaari itong humantong sa isang kompletong pagkakakonekta sa pagitan ng pagnanais sa isip at pisikal na tugon. Tumutulong ang luya na tulay ang agwat na yon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng microcirculation at pagpapasigla sa peripheral nervous system. Ginagawa ng luya na mas tumutugon ang katawan sa mga sexual na pahiwatig. Nagdudulot ito ng init kapwa sa pisikal at emosyonal, na maraming matatandang lalaki ang nag-uulat na nawawala sa kanilang mga intimate na buhay. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2018 ang nagpakita na ang mga lalaking nagsuplemento ng luya ay nakaranas ng pinabuting kalidad ng paninigas at nag-ulat ng mas mataas na kasiyahan dahil sa pinahusay na sensitivity ng nerbyo. Ang luya ay mayroon ding kahangahangang epekto sa mga stress hormone, partikular ang cortisol. Ang mataas na cortisol ay pumupurol sa testosterone at nakakasagabal sa komunikasyon ng utak-katawan na kailangan para sa isang malakas na paninigas. Tumutulong ang luya na i-regulate ang balanse na yon ng natural. Sa madaling salita, hindi lamang ito tumutulong sa iyo na gumanap ng pisikal. Tumutulong din ito sa iyo na muling kumonekta sa isip at emosyon kapag pinagsama mo ang sariwang ginadgad na luya sa bawang, pula ng itlog, at cinnamon sa inuming ito. Hindi maikakaila ang synergy. Pinuputol ng luya ang panloob na pagtigil, sinusuportahan ang natural na ritmo ng hormone, at ibinabalik sa alignment ang katawan. Mayroon akong mga matatandang pasyente na nagsabi sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ako naging manhid hanggang sa nagsimula akong makaramdam muli. Ang pakiramdam na yon, ang muling koneksyon na yon, ang tinutulungan ng luya na i-unlock. Ngunit ang pagpapanumbalik na ito ay hindi maaaring magtagal maliban kung ang iyong asukal sa dugo at tono ng vascular ay matatag. At doon gumaganap ng isang nakakagulat
na makapangyarihang papel ang susunod na sangkap. Tingnan natin nang mas malapitan ang cinnamon. Isa sa mga pinakahindi pinapansin, ngunit mahalagang pampalasa para sa mga matatandang lalaki na gustong manatiling malakas, matatag, at kontrolado. 5. Cinnamon siyang pampatatag ng paninigas. Maaring mukhang isang matamis na karagdagan lamang ang cinnamon. Isang bagay na ibinubudbud mo sa oatmeal o toast. Ngunit sa loob ng inuming ito, gumaganap ito ng isang kritikal na papel na hindi maaring baliwalain ng karamihan sa mga lalaking higit sa 60. Habang tayo ay tumatanda, dalawang pangunahing issue ang tahimik na sumasabotahe sa ating kakayahang mapanatili ang malakas at pangmatagalang paninigas, hindi matatag na asukal sa dugo at mahinang tono ng vascular. Tinutugunan ng cinnamon ang pareho sa paraang hindi kailanman magagawa ng anumang parmasyutiko. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay isang hindi maaaring mawala na bahagi ng resepeng ito. Isa sa mga pinakamalaking kaaway ng pagganap ng lalaki ay ang insulin resistance. Kapag ang asukal sa dugo ay tumataas at bumabagsak, pinapamaga nito ang mga daluyan ng dugo. Pinapakipot ang mga arterya at binabawasan ng nitric oxide, ang molekula na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa ari. Natural na tumutulong ang cinnamon na patatagin ang mga antas ng glucose sa pamamagitan ng pagtaas ng insulin sensitivity. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo, nabawasan na pamamaga, at isang mas matatag na panloob na kapaligiran kung saan mapapanatili ng iyong katawan ang lakas ng paninigas ng may mas kaunting paghihirap. Ngunit hindi doon tumitigil ang cinnamon. Mayaman din ito sa mga polyphenol at isang compound na tinatawag na cinnamaldehyde na tumutulong na i-relax at palawakin ang mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon na mas maraming dugo ang umaabot sa iyong pelvic region at nananatili doon ng mas matagal. Ang resulta, hindi lamang ka maaaring tumigas, ngunit nananatili kang matigas. Ang mga lalaking kulang sa ganitong uri ng vascular resilience ay madalas na nagrereklamo ng paglambot sa kalagitnaan o ng pakiramdam na masyadong mabilis bumaba ang presyon. Tumutulong ang cinnamon na i-lock ang presyon na kailangan upang mapanatili ang intimasiya, at may isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng cinnamon. Pinapabuti nito ang init at sensitivity. Maraming matatandang lalaki ang hindi nakakaalam kung gaano naging malamig at hindi dumadaloy ang kanilang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan. Dahan-dahang ibinabalik ng cinnamon ang init at daloy na nagpapahusay sa parehong pisikal na tugon at emosyonal na koneksyon. Dagdag pa, ang natural nitong tamis ay nagbabalanse sa mas malalakas na lasa ng bawang at luya sa inumin, na ginagawa itong hindi lamang epektibo, kundi masarap ding inumin. Ang synergy ng cinnamon sa pula ng itlog, luya, at bawang ay bumubuo sa circulatory core ng resepeng ito. Kung walang cinnamon, maaari kang makaranas ng pansamantalang tulong, ngunit nanganganib kang mawala ang staying power na nagiging isang makabuluhang karanasan ang isang sandali. Iyon ang ibinibigay ng cinnamon. Gayunpaman, lahat ng mga benepisyong ito ay maaaring magkulang kung hindi maayos na masisip-sip at maa-activate ng iyong katawan ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang susunod na sangkap ay maaaring pinakamaliit sa dami. Ngunit posibleng pinakamahalaga sa pag-unlock ng buong kapangyarihan ng inuming ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa paminta at ang nakatagong papel nito sa pagsisimula ng lahat. 6. Paminta. Ang nagpaparami ng pagsipsip at katalista ng testosterone. Ang paminta ay maaring ang pinakamaliit na sangkap sa inuming ito, ngunit huwag hayaang linlangin ka ng laki nito. Hawak nito ang susi
sa pag-unlock ng buong potensyal ng bawat iba pang elemento. Kung wala ito, karamihan sa luya, turmeric, at cinnamon na iyong kinokonsumo ay maaaring dumaan lamang sa iyong katawan nang hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Iyon ay dahil ang paminta ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na piperine, na dramatiko na nagpapataas ng bioavailability ng maraming nutrients. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na maaaring palakasin ng piperine ang pagsipsip ng curcumin, ang aktibong compound sa turmeric, ng hanggang 2,000%. Iyon pa lamang ay ginagawang kailangan ang paminta sa inuming ito, ngunit hindi doon tumitigil. Mayroon ding sariling natatanging benepisyo ang piperine para sa mga matatandang lalaki, lalo na pagdating sa testosterone at sirkulasyon. Iminumungkahi ng pananaliksik na maaring makatulong ang paminta na pasiglahin ang mga pangunahing enzyme sa mga bayag na responsable para sa produksyon ng testosterone. Sa isang pag-aaral sa hayop, ang mga lalaking binigyan ng piperine ay nakaranas ng makabuluhang pagtaas sa parehong serum testosterone at bilang ng sperm, bagamat kailangan pa ng mas maraming pananaliksik sa mga tao. Ang mga unang ebidensya ay may pag-asa, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60 na. Ang natural na testosterone ay unti-unting bumababa sa loob ng maraming taon. Ang paminta ay gumaganap din ng isang banayad, ngunit mahalagang papel sa pagpapainit ng sistema ng panunaw at pagpapahusay ng sirkulasyon. Maaaring ito ay parang maliit na bagay, ngunit pagdating sa lakas ng paninigas, kahit na ang maliliit na pagpapabuti sa daloy ng dugo at pag-andar ng hormone ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkabigo at katuparan. At dahil ang inuming ito ay nakasalalay sa mga nutrient na natutunaw sa taba, mga pampalasang mayaman sa antioxidant at mga maselang reaksyon ng enzyme, tinitiyak ng paminta na hindi masasayang ng iyong katawan ang iyong pinaghirapang ihanda. Isipin ito bilang spark plug sa iyong makina. Hindi ito ang gumagawa ng gasolina, ngunit ito ang nagpapasiklab sa lahat para umandar. Laktawan mo ito at ang kapangyarihan ay mananatiling nakakulong sa loob ng tangke. Isama mo ito at biglang magigising ang iyong katawan. Mas maraming masisipsip at mas mabilis na tutugon. Kaya, habang ang paminta ay idinadagdag lamang sa isang kurot, ang epekto nito ay hindi maliit. Pinagbubuklod nito ang buong recipe at pinapalakas ang bawat benepisyo mula sa daloy ng dugo hanggang sa kalusugan ng hormone hanggang sa sensitivity ng nerbyo. At ngayong nakita mo na kung paano gumaganap ng mahalagang papel ang bawat sangkap. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang huling pag-iisip. Ang inuming ito ay makapangyarihan, ngunit ang tunay na nagbibigay buhay dito ay kung paano mo ito ginagamit ng tuloy-tuloy, matalino, at may mindset na bawiin ang iyong lakas. Pag-usapan natin kung paano gawin ang pagbabagong yon simula ngayon. Konklusyon. Kaya, heto na, isang simpleng natural na inumin na gawa sa mga totoong sangkap na nagtutulungan upang suportahan ang mga bagay na nararapat na panatilihin ng bawat lalaking higit sa 60. Malakas na daloy ng dugo, malusog na testosterone, matalas na tugon ng nerbyo, at ang tahimik na kumpiyansa na alam pa rin ng iyong katawan kung paano magpakita kapag mahalaga. Ang pula ng itlog ay nagpapagatong sa iyong mga hormon. Ang bawang ay naglilinis ng iyong mga daluyan. Ang luya ay muling gumigising sa iyong mga nerbyo. Ang cinnamon ay tumutulong sa iyo na manatiling matatag. Ang paminta ay nagbubukas ng buong kapangyarihan ng lahat ng ito. Ito ay hindi lamang isang recipe. Ito ay isang paalala. Isang paalala na hindi ka sira. Hindi ka masyadong matanda.
Hindi ka palampas sa punto ng walang pagbabalik. Naaalala pa ng iyong katawan kung ano ang pakiramdam ng lakas. Kailangan lang nito ng tamang senyales, tamang gasolina, at kaunting pagiging pare-pareho upang maibalik ang lahat. Subukan ang inuming ito araw-araw. Bigyan ito ng oras upang bumuo at higit sa lahat, maniwala na posible pa rin ang paggaling. Ang mga lalaking nakita kong nagbago ay hindi ito ginawa sa pamamagitan ng mga tableta. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng mga pagpipilian. At ngayong mayroon ka ng kaalaman, ang susunod na pagpipilian ay sayo. Mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala at hindi pa huli ang lahat para maramdamang muli na isang lalaki.